Minsan, ang pagmamahal, kahit gaano pa natin pangalagaan at bantayan ang ating mga mahal sa buhay, ay may mga pagkakataong hindi natin kayang kontrolin. Isang kwento ng pagluha, pangarap, at paglisan. Ito ang huling paalam ni Joanna. Nagsimula ang aming pagmamahalan noong college pa lang kami. Mga pangako na magsasama kami hanggang sa dulo. Pero hindi ko natapos ang aking pag-aaral dahil binayayaan tayo ng anak, kaya nagpakasal tayo ng maaga bago ako magtapos ng kolehiyo. Napakasipag mo ngang magtrabaho, Jobel. Pero sa kabila ng iyong kasipagan, tunay mo akong napahangga. Hanggang sa naipanganak natin ang kaisa-isang anak natin, si Felipe. Lumuwas ka ng Manila para sa amin, habang ako ay nagpapatuloy sa pagtatapos ng pag-aaral. Nang makatapos ako, sumunod ako sa iyo. Iniwan ko ang anak natin sa magulang ko at nagsama tayo upang magtulungan. Isang taon na lang at makukuha na natin si Felipe para maging buo ang pamilya natin. Pero sa unang taon ng ating pagsasama, nagbago ka. Nalulong ka sa inuman at hindi ko alam kung pati droga, pinasok mo na. Sobrang nasaktan ako, kaya't hinimo ko kita na magbago para sa ating anak, para sa ating kinabukasan. Akala ko nagbago ka na, pero palihim ka pala gumagamit ng droga. Pinalampas ko iyon, Jobel, dahil sobra kitang mahal. Ngunit dumating ang mga hindi inaasahang pangyayari. Lahat ng kaibigan mo, inaaway ko. Iniisip ko na sila ang nag-uudyok sa'yo. Hanggang sa nagkahiwalay tayo ng tirahan. Ang bawat araw, punong-puno ng sigalot. Umaasa pa rin akong magiging maayos ang lahat. Ngulit may nakakita sa'yo. Isang kakilala natin na may kasama kang babae. At ito'y nagsumbong sa akin. Kinumpranta kita, Jobel. Todo mo dinay ka. Kaya't naging paranoid ako. Nang mag-abang ako saan ka nagtatrabaho, nakumpir na ko na may iba ka at nahuli pa kita sa boarding house mo. Nagkagulo tayo, pati na si Juan ang best friend mo, nadamay. Laking hiya ko, pero nanaig ang sama ng loob ko. Ang tapang pa ng kabit mo, Jobel. Nangako ka na magbabago ka, na hindi mo na uulitin. Pero hindi pala iyong totoo. Sinuyod ko ang Landmark, SM, at Market. Lahat ng yun, para lang lahuli kita ulit. Walang hiya ka, Jobel. Tapang pa ang kabit mo. Sinasabi pa niya na buntis siya. Nakakapagod na. Lahat ng ginawa ko para buuin ang ating pamilya, ngunit hindi ko na kaya. Kung hindi ka man babae, nagdodroga ka pa. Sobrang pagod na ako, Jobel. Pero si Felipe, ang anak natin, hindi na siya lalaki ng walang ama. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magsama kayo ng kabit mo. Malaya ka na at magsisimula na kami ng anak ko ng bagong buhay. Lumipas ang mga taon at nakalimutan mong magsustento sa anak natin, pero pinili kong hindi na lang alalahanin. Mas mabuti na rin siguro na wala ka na sa buhay namin. Nagsikap ako para sa anak natin hanggang sa isang kaibigan ko na nag-olok na mag-abroad kami sa Japan bilang caregiver. Masakit isipin na iiwan ko si Felipe, ngulit ito ang tamang hakbang para sa kinabukasan niya. Hindi ko kayang iasa ang lahat sa magulang ko. Matanda na sila. Kaya tinanggap ko ang olok na magtrabaho sa Japan. At doon, nagsimula ang bagong buhay ko. Kung dati, hindi ko kayang bilhin ang mga bagay na gusto ko, ngayon ay kaya ko na. Lahat ng gusto ng anak ko, naibibigay ko. At kahit ilang taon na akong single mom, patuloy akong nangangarap ng tunay na pagmamahal. Sa di inaasahang pangyayari, nagparamdam sa akin ang isang tao mula sa aking nakaraan. Si Juan, ang best friend mo. Siya ang saksi sa ating mga sigalot at siya rin ang saksi sa pagtataksil mo. Si Juan, kasal din. Ngunit ang asawa nito ay nagtaksil sa kanya habang siya ay nasa abroad. Natukso ang kanyang asawa sa katrabaho nito at may kinasama ng ibang lalaki.
Isang simpleng usapan sa Facebook ay nauwi sa isang pagmamahalan. Mali ba? Pareho kami ng mga asawa namin, nagkasala. Hanggang sa lumalim ang aming relasyon at nang malaman ng asawa ni Juan na siya ay may nobya na, nagwawala ito at nagdidemand na palakihin ang sustento buwan-buwan. Pero si Juan, hindi siya papayag na mapasama ang pera niya sa kabit ng kanyang asawa. Nagpumilit kunin ang kanyang anak sa dating asawa, ngunit mahirap. Hindi pumayag ang asawa ni Juan. Inisip ng asawa ni Juan na lahat ng pera ni Juan ay napupunta kay Joanna, kaya't patuloy ang kanyang demand. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, naging matatag ang relasyon namin ni Juan. Nang kami magtagpo, dinala niya ako sa pamilya niya, pinakilala sa mga magulang at anak. Ako naman, pinakilala ko siya sa anak ko at mga magulang ko. Nag-click kami, kasal na lang kulang. Mahal ni Juan ang anak ko at mahal ko rin ang anak niya. Ngulit sa Pilipinas, mahirap magpaanol at sa totoo lang, mas gusto namin na ang perang iyon ay mapunta sa mga anak namin at sa negosyo. Kaya sana maging posible na ang diborsyo dito sa Pilipinas. Ngunit, hindi pa rito natapos ang lahat. Nalaman na rin ng asawa kong si Jobel tungkol sa amin ni Juan. Naggalit siya. Bakit best friend ko pa? Ang sinasabi niyang hindi ko raw siya pinahalagahan. Pero Jobel, wala akong ginawang mali. Ikaw ang nagtaksil, hindi ako. Ngayon Jobel, paalam na. Sana maging masaya ka na sa taong pinili mong makasama. Hindi kita pinabayaan. Tinanggap ko ang lahat ng kahinaan mo. Ngunit, hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Hubak na ang pamilya natin. Ang anak natin si Felipe. May ama na. Hindi na kita kailangan sa buhay namin. May ibang tao na magbibigay sa kanya ng pagmamahal na hindi mo na kayang ibigay. Isang kwento ng pagmamahal at paglaya. Bawat pagtatapos, may bagong simula. Ang bawat hakbang ay tunguhing makahanap ng kalayaan at kapayapaan. At ang bawat kwento ng sakit ay may pagkakataon para sa bagong umaga. Para kay Joanna, ang huling paalam ay ang pinakamakahulugang hakbang sa pagtanggap sa bagong buhay. Don't forget to comment below and share your thoughts. Thumbs up if you enjoyed this heartfelt story and subscribe for cutesy stories and song for more emotional tales and relatable content.